ito mga kapatid, kung kayo po ay may mga hawak na Biblia, let us all stand mga kapatid for a while. And let us open our Bible in the book of Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 17. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong itigil. Let us bow our heads mga kapatid. Let us pray. Ama naming Diyos, kami po ay umaasa na kayo po ay patuloy na magtuturo sa amin, na kayo po ay patuloy na magtuturo sa amin na baguhin ang mga bagay na dapat po namin baguhin sa aming buhay. At buksan niyo po sana ang aming mga pakinig, ang aming mga puso, na maunawaan po namin ang maigi ang mga aral niyo po na ituturo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Basbasan niyo rin po, Diyos, ang inyong lingkod na siyang magtuturo, na ikaw po at ang iyo lamang po kalooban ang siyang maipahayag sa araw na ito, nang wala po na kahit na anumang interes, kundi ang tanging interes mo, Panginoon, ang siyang maipahayag sa araw na ito, na siyang makapagbabago ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na tanggapin, gaano man ito kasakit, gaano man ito katamis, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay bumaon sa aming mga puso't kaisipan, na amin pong gawin ang inyong pong kalooban sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa lahat ng bagay at sa inyong pakikinig, Panginoon, sa aming panalangin. Dito po aming dalangin, O Diyos, sumainyo po kapulihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan pa sa walang hanggan, sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po ay darako sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ay pinamagatang Walk in the Spirit. So, ito po ay part 2 na, sapagkat yung nakaraan pong linggo ay naubusan po tayo ng oras at halos 1/4 lamang po ang ating napag-aralan. Subalit ngayon, mga kapatid, ay atin po itong tatapusin. At nawa mga kapatid, ang inyong pakinig ay inyong pong ituon, nang sa ganon mga kapatid, hindi po masayang ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito. Walk in the Spirit. Pag sinabing walk in the Spirit, sa wikang English, sa wikang Tagalog, mga kapatid, lumakad sa Espiritu. So sa usapang paglakad, mga kapatid, yung walk po na ginamit sa salitang walk in the Spirit, yan po mga kapatid ay hindi po literal na lakad, na lumalakad ka sa Espiritu. Ito po mga kapatid ay uri ng pamumuhay. Bakit mga kapatid? Sapagkat nung unang mga panahon na tayo po ay wala pa sa paglilingkod sa ating Panginoon, tayo po ay hindi nabubuhay sa Espiritu. Tayo po ay nabubuhay ayon po sa laman. Kaya nga po, may mga pagkakataong hindi natin maunawaan ang ating mga anak, ang ating mga magulang. No, ito po ay napaka-common problem ng isang anak na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Wala naman siyang ibang hinangad kundi maglingkod sa Panginoon. Subalit, minamasama ng kanilang mga magulang na kung saan simula na nagbago-bago ka ng relihiyon, nagkaganito-ganito ang buhay natin. Hindi niyo po ba napansin sa mga anak na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Hindi ba pinipigilan, nagkakaroon ng pagpipigil ang mga magulang na maglingkod ang mga anak nila? Bakit po? Sapagkat hindi po nila naiintindihan kung ano nangyayari sa kanilang anak. Dumadating sa punto na, nababaliw ka na yata, hindi ka naman ganyan dati. Ano bang tinuturo sa iyo ng pastor mo? Ano ba yung mga natututulan mo dyan? Sumasagot ka na sa akin dahil may pagkakataong sumagot talaga. So, dumadating sa punto mga kapatid na imbis na napabuti ka, hindi ka yata napapabuti sa pagsimba-simba mo. Huwag ka nang magsimba. Dumito ka sa bahay. Pagka ikaw ay nagsimba, dalhin mo na mga gamit mo, huwag ka nang titira rito. Hindi po naiintindihan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Sapagkat ang kanilang mga anak ay lumalakad na
hindi na sa dating pamumuhay na laman, kundi sa spiritual world na, sa spiritual na pamamaraan. Sila po'y namumuhay. Na dati, madali silang ayain ng kanilang ama sa pakikipag-inuman, ngayon hindi na. Na dati mga kapatid, madali silang mayaya sa mga kung ano-ano, mga pagsalibutan, ngayon hindi na. Kaya hindi na po sila naiintindihan dahil sila po ay lumalakad sa Spirit. They are walking in the Spirit. So yan po yung ating pag-aaralan sa oras na ito, na ang layunin po nito ay maipaalala sa atin, sa mga nakakalimot, na tayo po ay lumakad sa Espiritu. So ito po mga kapatid, hindi maintindihan ngayon ng mga magulang bakit nagkakaganon yung mga anak nila na tila baga parang nahihibang na daw, no? Dahil nga nakakilala sa Diyos eh. No, nawa natin, kapag ang isang tao walang Panginoon sa kanyang buhay, hindi niya po naiintindihan ng mga espiritual na bagay. Na kapag ikaw po ay walang alam, pag ikaw po ay nagsimba, pagpasok mo sa simbahan, meron po nagtataas ng mga kamay, nagpupuri sa Panginoon, ang iniisip mo, ano mga nangyayari dito? At bilang ikaw ay lumalakad sa laman, lumalakad ka sa mga makasanlibutan, wala kang Panginoon na kinikilala sa iyong buhay, pag nakakita ka na nag-worship, umiiyak, sasabihin mo, wala, parang mga praning yata itong mga to. Umiiyak, tapos biglang magsasayawan. Ako, ganyan po ako mga kapatid noon, sabi ko, parang mga baliw. Iyak bago tatawa. Talagang ninaalam ko talaga yung simbahan. Isa na ako ngayon. Mga kapatid, kasi hindi na uunawaan eh. Amen po? Ganun po. Hindi nakakaunawa. At hindi na uunawaan ng isang taong lumalakad sa laman kung ano po yung nakapakinabang ng isang taong lumalakad sa Espiritu. Pag nasa laman ka, hindi ka naman nananalangin eh. Hindi ka naman nagpapasa ng Biblia at hindi ka naman talaga palasamba sa Panginoon. Wala sa iyo ang mga ganyang bagay sapagkat nabubuhay ka sa laman. So ngayon, sinasabi dito sa Galacia, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Galacia, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Tinuturuan po tayo, mga kapatid, na lumakad sa Espiritu. So, ang layunin po, mga kapatid, maipaalala sa atin sa mga nakakalimot na lumakad sa Espiritu, baka nalilihis tayo. At doon sa mga nagpapatuloy sa pagmumuhay ayon sa laman, ay mabigyan ng aral na sila po ay mamuhay sa spiritual. Bakit po mga kapatid? Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, inaasahan po sa atin, kaya po itinuturo sa atin ang bagay na ito, na tayo po ay nagsisilakad sa spiritual. Nagsisilakad na mumuhay mga kapatid sa Espiritu at hindi po dapat natin gawin ang mga gawa po ng laman o pita ng laman. Bakit daw po? Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Ito daw po katawan natin. Yung self-will po natin, yung kalooban natin, kagustuhan natin, para mas mababa pang pamamaraan na maunawaan ninyo. Ang katawan po natin, gusto po natin palagi doon sa mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Inuman, pambababae, no? Pagsusugal, paggagala, pangtitrip, pangbabanat ng mga inosenteng tao, sumasali sa mga kung saan mga grupo-grupo, ng mga gang. Yan yun eh. Isipin ninyo, nung wala pa kayo sa Panginoon, ano po ba yung ginagawa nyo? Diba? Yun yung mga buhay na gusto natin. Kaya pagka, tara, simba tayo. Wala tayong panahon doon. At hindi natin trip yun. Kasi parang pag ganon, konti na lang buhay mo, mamamatay ka na. Nagpaparamdam ka na eh. Parang ganon ang dating sa kanila mga kapatid. So hindi talaga natural sa tao na siya po ay lumalapit sa Diyos. Pagbabasa ng Biblia, wala yan sa kanila. Subukan yung lumabas, tingnan nyo yung mga tao. Makikita ninyo, magre-reflect sa inyo. Sila ba'y lumalakad sa Espiritu o lumalakad sa laman? Yung mga lumalakad sa laman, walang inatupag yan, kundi magtrabaho, walang panahon yan sa Diyos. Pera, yan ang kanilang gusto. So yun po, sa madaling salita, yung laman, sinasabi, wag daw tayo mamuhay ayon sa laman. Yung laman, ayaw niyan manalangin. Itong laman natin, ayaw nito manalangin, tamad to eh. Sa gabi nga, itulog na lang, wala nang prayer eh. Diba?
Itong laman na to, ayaw nito mag-worship. Tamad yan eh. Itong laman na to, mag-pride to, ayaw nito ng nasasagasaan sa salita ng Diyos. Itong laman na to, ayaw nito ng mga kapatid na naiinsulto. Kasi pag ininsulto mo, babanatan ka bigla. Kasi yan po ang laman. Yan po ang nature ng laman. Ngayon po, mga kapatid, sinasabi wag daw tayong mamuhay o lumakad sa laman, mga kapatid, kundi sa espiritu. Bakit daw po? Kasi yung dalawang bagay na ito na nasa atin, tandaan niyo po hanggat nasa laman po tayo, hindi po tayo exempted lumakad sa laman. Lalakad ka pa rin, may pagkakataon, makakalakad ka pag nalingat ka. So, ibig sabihin, bawat araw ng ating buhay, may possibility na ikaw po ay lumakad sa laman. Pag lumakad ka na sa laman, mararamdaman mo, malalaman mong lumalakad ka na sa laman kapag nalalayo ka na sa Panginoon. Okay? Malalaman mo kapag ikaw po ay lumalakad na sa laman. At sa laman, papunta na ng backsliding yan eh. Wala ka ng panahon sa Diyos, wala ka ng ganang manalangin, wala ka ng ganang magbasa ng Biblia, wala ka ng gana, mga kapatid, sa lahat ng spiritual na bagay. Wala ka ng gana sa fellowship, wala ka ng gana sa simbahan mo, wala ka ng gana sa pastor mo, wala ka ng gana, mga kapatid, sa mga ministry na meron ka. Wala na, mga kapatid. At kapag gano'n na ang tinatahak ng isang Kristiyano, nako, kailangan mo yatang magkaroon ng self-assessment. Kasi delikado yan. Kasi lahat po ng malaking puso o lahat po ng malaking apoy ay nagsisimula sa maliit. Akala mo umpisa okay lang hanggang sa mawala ka na, mga kapatid, at lumalakad ka na sa laman. At ang nangyayari, mga kapatid, tinalo ng iyong laman ang spiritual mong pamumuhay nung araw. Noon, nung ikaw po ay nasa kalakasan pa. Ngayon po, mga kapatid, how to know if someone is walking in the Spirit? Paano daw po natin malalaman kung isang tao ay namumuhay ayon sa Espiritu? Ang sabi, mga kapatid, paigsiin ko na lang, one should observe if they are consistently resisting the desires of the flesh and actively pursuing the fruit of the Spirit. Sa madaling salita, mga kapatid, sila po ay aktibo, consistent, patuloy po sila, mga kapatid, na lumalaban at nakikipaglaban sa kanilang laman. Nararamdaman mo, tinatamad ka mag-pray. Hindi, kailangan ko mag-pray. Kailangan ko mag-pray. Lumuluhod ka kaya. That is the time na tinalo mo ang laman. Pero hindi po basta lang ganun. Ang laban po natin, hindi lamang po Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang nabubuhay ka, mga kapatid. Ikaw po ay inuusik. Ikaw po ay kinakalaban ng iyong laman. Ngayon po, mga kapatid, kung patuloy daw po ang isang tao nakikipaglaban sa kanyang laman, sa desire, doon sa kagustuhan ng kanyang laman, siya po, mga kapatid, ay lumalakad sa Espiritu. Kasi hindi mo naman magagawang lumaban, hindi mo naman magagawang lumakad sa Espiritu kung tinalo ko na ng laman mo eh. Pero hanggat lumalaban ka, mga kapatid, na lumalakad ko sa Espiritu, yan ay indikasyon na ikaw po'y lumalakad sa Espiritu. At ang sabi dyan, mga kapatid, sila po, pinupurso nila, no? Pinagpapatuloy po nila, tinatahak po nila, mga kapatid, yung tinatawag na fruit of the Spirit. Nakuha ninyo, mga kapatid, yung fruit of the Spirit. Kaya pag nakareceive po ang isang tao ng banal na Espiritu, siya po ay tatanggap ng bunga ng Espiritu. Ano po ang bunga ng Espiritu, mga kapatid? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinaunan at pipigil sa sarili. So yung bagay na yun, kapag ang isang tao po'y lumalakad sa Espiritu, meron po siya nun. Naunawaan natin? Hindi po maitatago ang puno kapag nakita ang bunga. Ano po ibig sabihin? Kaya kayo nakakahawak, kumakain ng prutas sapagkat hindi yan lumitaw lang ng walang dahilan. Kumakain ka, nagbebenta ka ng bunga ng, sabihin na natin, mangga, kasi may pinanggalingan, may puno. So, ibig sabihin, pag may bunga, hindi mo may tatago na may pinagmulan yan. Merong puno yan. So, ibig sabihin, ano po ibig sabihin, mga kapatid?
Kapag ikaw po ay may banal na espiritu, yung bunga mo, hindi mo maitatago. Hindi po pwede mga kapatid, yung bunga na yon ay nasa kabilang tao. Bunga mo na yon, nasa sayo yun kasi lumalakad ka sa espiritu. Ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Yung mga namumuhay po sa laman, wala po yan silang bunga ng espiritu. So hindi mo sila pwedeng hanapan dahil wala silang ipoproduce. Pero kung ikaw ay lingkod ng ating Panginoon, kailangan mong mag-produce. Ibig sabihin, hindi po kailangan mong mag-produce in a sense na ikaw magmumula sa iyo, hindi. Galing po yan sa Panginoon. Dahil sa ikaw po ay lingkod ng Diyos at nag-worship ka, ibinigay sa iyo ang pangako ng Panginoon na Espiritu Santo, lumabas ngayon, mga kapatid, ang bunga. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 20, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninimugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya. Number 21, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Meron pong mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At sino po yun? Yung mga taong namumuhay ayon sa laman. Napakinggan niyo po, di ba? Paglalasing, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkakabahagi, lahat po ng yan, masasama po yan. At kapag ikaw ay nasumpungang may ganyan sa buhay mo, sabi ng Biblia, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganong mga bagay. Pati yung simpleng inggit, pagkainggit, kasama po doon mga kapatid. Kaya dapat tanggalin po natin sa ating buhay yung mga pagkainggit. At ang sabi niya, iba pang katulad nito. So lahat ng masama, kapag yan po ay iyong ipinapamuhay, lumalakad ka sa laman, at dahil sa lumalakad ka sa laman mga kapatid, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos, sabi po ng Biblia. Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon po, dito po tayo ngayon. Ito po ito. 7 keys indicators of walking in the Spirit. Ito po yung ating nung nakaraang linggo. So, bibilisan ko po ito mga kapatid ha. Para nang sa ganun ay mabilis po tayo matapos. Ngayon po, pag sinabi po indicators, plural po ito ha, hindi singular, so maraming ito. Doon na lang tayo sa word na indicator. Kapag sinabing indicator mga kapatid, ito po ay salitang sa Tagalog ay hiwatig o tagapagpahiwatig pag sinabing indicator. Usually, naririnig natin ang indicator sa mga appliances. Sa mga nagre-review, napansin yan, sasabihin nila, ito ang brand ng bulb. So dito, naka-indicate dito na mayroong volume na ano niya, merong naka-indicate din na ganito, etc. So pag sinabing, naririnig natin yung word na indicate, mga kapatid, merong salitang sa mababaw na salita ng Tagalog, hiwatig. Pag sinabing naka-indicate, naroon, hindi pwedeng matanggal, hindi pwedeng mawala. Parang ganito, tao. Pag sinabing tao, may mata yun. So, hindi pwedeng mawala yun. Ako po yung nagsasalita, yung normal ha, kasi meron po talagang bulag na walang mata. Doon po tayo sa realidad na normal. Pag sinabing tao, may mata, may ilong, naka-indicate yun. So, ibig sabihin natin nandoon. So, ngayon, pag sinabing indicator o indicators, key indicators of walking in the Spirit, ibig sabihin, naroon na. Gaya ng inalimbawa ko kanina, pag tao may mata. So kapag lumalapad sa Espiritu, ito na po yun. Papasok po tayo sa sitwasyon
na kung saan ay maunawaan natin. Na parang kung ang tao may mata, may ilong, may bibig. So ngayon, kapag lumalakad ka sa Espiritu, ito po yung mga hiwatig na meron po siyang tinatawag na paglakad sa Espiritu. Okay, gets na po natin mga kapatid. Okay? 7 indicators of walking in the Spirit. Una daw po mga kapatid, sabi dyan, resisting fleshly desires. Pag sinabing resisting, lumalaban. Lumalaban po siya sa mga kagustuhan ng kanyang laman. O nawa natin, yun po yung una. Lumalaban po siya. Sabi niya, choosing to prioritize God's will over personal gratification. Pag sinabing gratification, mga kapatid, kasiyahan. Pinaprioritize daw niya, mga kapatid, yung kalooban ng Panginoon kaysa sa personal na kasiyahan. Okay? May naka-indicate doon. So kapag ang isang Kristiyano pala, mga kapatid, pag sinabi mong Kristiyano ka, ang unang-unang naka-indicate sa'yo na ikaw ay lumalakad sa Espiritu, na patunay na ikaw ay lumalakad sa Espiritu, nasa sa'yo ang hiwatig na ikaw po ay lumalakad, mga kapatid, sa Espiritu na kung saan pinaprioritize mo ang Diyos. Nakikita mo sa kanyang buhay yun at hindi mo maaalis sa kanya yun at hindi yun matatanggal sa kanya kasi lumalakad nga siya sa Espiritu. Parang motor, hindi mo pwedeng alisan niya ng gulong. Pwede bang bibili ako ng brand new, ganito, motor. Sabihin na natin Yamaha na motor. Pwede bang tanggalin mo na yung gulong? Ayoko kasi ng gulong eh. Pero brand new gusto ko, hindi pwede yun. Pagka brand new yun, nandun yun. Parang ganun din, lumalakad ka sa Espiritu. Pag sinabi mong Kristiyano ka, lumalakad ka sa Espiritu. At kung talaga lumalakad ka sa Espiritu, naka-indicate sa buhay mo ang hiwatig na kung saan ikaw po ay nagpa-priority ng mga bagay ukol sa Panginoon. Hindi mo priority ang mundo. At alam mong hatiin ang priority at yung mga personal. Naman natin, mga kapatid, parang ganito. Kung talagang lumalakad ka sa Espiritu, prioridad mo dapat ang Diyos kaysa sa iyong mahal sa buhay. Ang sabi ng Biblia, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, na nagmamahal sa kanyang ama, ina, nang higit sa akin, hindi karapat dapat sa akin. Pero hindi po sinasabi ng Panginoon na huwag niyong mahalin ang iyong ama at ina, iyong mga magulang, iyong mga anak. Hindi po sinasabi ng Panginoon na huwag niyo silang mahalin. Ang pinapoint out lang dito, mga kapatid, kung sa pagmamahal na iyong ibinibigay, mas priority ang iyong mga mahal sa buhay, nararamdaman ng Diyos na parang secondary lang siya sa buhay mo, mali yun, mga kapatid. Sabi niya, hindi ka karapat dapat sa akin kapag kaganyan ka. Naunawa natin, mga kapatid. So, kailangan i-prioritize natin ang kalooban ng Diyos kaysa sa personal na kasiyahan natin, mga kapatid. Sumunod, mga kapatid, kapag siya po ay lumalakad sa Espiritu, siya po ay nagpa-prioritize, no? Sabi ng English, prioritizing prayer and fasting. Pina-prioritize niya sa buhay niya. Priority niya sa kanyang buhay na sa isang linggo, nagbibigay siya ng panahon sa kanyang sarili at sa Diyos na siya po ay nag-aayuno. Pag sinabi nag-aayuno o nagpa-fasting, hindi po siya kumakain, hindi po siya umiinom, para po iukol niya yun sa Panginoon. Hindi po yan basta pagutom lang. Hindi ka kumakain, nagbabasa-basa ka ng Biblia, pinapalakas mo yung spiritual mo. Hindi po, mali po. Mali po yung fasting na fasting ka, tapos matutulog ka lang. Ay, hindi mo fasting yun. Tulog talaga yun, mga kapatid. Kasi ang fasting, may ginagawa ka para sa spiritual mo. Nagpa-fasting ka, inilalapit mo ang sarili mo sa Diyos. Saan mo dapat ginugugol ang iyong oras sa fasting, mga kapatid? Pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, mga kapatid, at kung pang-ano-ano pang-research patungkol sa spiritual para lumago ka. Ganun po, doon nyo po inilalaan. Hindi yung nagpa-fasting ka, tapos naggagawa ka ng sa talyer. Mga kapatid, nililibang mo yung sarili mo para huwag ka lang magutom. Mali po yun, mga kapatid. So, pinaprioritize niya ang prayer at saka fasting. Natural po sa isang tao mananampalataya na siya po ay nananalangin.
at nag-aayuno. Number 2, mga kapatid, bearing the fruit of the Spirit. Kapag ang isang tao po ay lumalakad sa Espiritu, siya po ay nagbubunga ng Espiritu. Nagbubunga po siya ng banal na Espiritu. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, nabanggit ko po kanina, na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. So kapag ikaw po ay lumalakad sa Espiritu, ikaw po ay may bunga ng Espiritu. Number 3, following the Spirit's guidance. So ito po ang isa, na ang isang tao ay lumalakad sa Espiritu, sinusunod niya po ang guidance ng Espiritu. Tandaan niyo po, bawat araw na tayo namumuhay, ang Diyos po o kanyang banal na Espiritu ay nag-guide sa atin. Ngayon po, mga kapatid, sabi dito, they seek God's direction in their decisions. Ang isang sinyalis na ang isang tao daw po, mga kapatid, ay sumusunod sa guidance ng Espiritu. Sabi niyan, they seek God's direction in their decisions. Makinig po sa mga kapatid na nagdi-decide basta-basta. Nagdi-decide na hindi nahanap ang direksyon ng Panginoon. Nagdi-decide, mga kapatid, na kung saan. Nagdi-decide ka out of your emotion, mga kapatid. Makinig po tayo. Kung ikaw po ay lumalakad sa Espiritu, hindi ka po magdidesisyon ng mga bagay out of your emotions. Na kapag gagalit ka, lahat kaya mong sagasaan kahit salita ng Diyos. Kapag okay ka, ikaw ay nasa okay na estado, okay ka naman sa spiritual, okay ka sa unity, okay ka sa mga lahat ng participation sa simbahan, okay ka sa iyong pastor, okay ka sa lahat ng iyong kapatid. Pero kapag ikaw po ay dumating sa isang sitwasyon, na ikaw po ay nasa sitwasyon hindi mo gusto, nasa sitwasyon ka na kung saan ay nagkakaroon ka ng galit, hinanakit po, o ano pa mang bagay, kapag ikaw po ay nagdidesisyon nang wala sa guidance ng Spirit, lumalakad ka sa Spirit, lumalakad ka, mga kapatid, sa laman. Kasi ang laman, mabilis po yan mag-decide. Pag ayaw niya talaga. Pero ang Spirit, nag-iisip muna yan bago yan mag-desisyon. Iisipin niya muna kapag dinesisyon ko to, kapag ginawa ko ba to, ano-ano ba ang maaapektuhan? Maapektuhan ba ang aking relationship sa Panginoon? Maapektuhan ba ang ministry ko? Maapektuhan ba ang aking komunikasyon sa mga kapatid sa pananampalataya, etc. Hindi ka magdedesisyon basta-basta. Kapag ang isang pong mananampalataya ay nagdedesisyon ng biglaan, nang wala pong tinatawag na God's guidance, no? Yung sinasabi sa number 3, following the Spirit's guidance. Yan po ay lumalakad sa laman. So malalaman mo pala, kapag ang isang tao ay lumalakad sa Espiritu, hindi siya basta-basta nagde-decide. At ang sabi dan, they seek God's direction in their decisions. Hinahanap niya yung direksyon ng Diyos. Panginoon, pag ginawa ko po ba ito, ano kaya magiging epekto nito? Paramdam niyo po sa akin kung ano magiging epekto nito. Kapag ka ganito, etc., Panginoon, ano po bang mangyayari? Nagkakaroon ka ng self-assessment sa iyong sarili. Ang sabi dito sa John chapter 14, verse 26, paiksin ko na lamang po, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapakalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ito po'y salita ni Kristo sa kanyang mga alagad. Na kung ating itong ititik as spiritual sa atin, kasi patay na yung mga apostol wala na rin ang ating Panginoong Hesus, na siya po'y bumalik na sa kanyang kalagayan. Ngayon po, ito po yan, mga kapatid. Kapag ang isang pong tao ay lumalakad sa spiritual, ang sabi dyan, yung spirit na tinanggap mo, okay? Lahat po sa atin, majority, tumanggap na ng banal na espiritu, di ba? Yung espiritu na tinanggap mo, ang sabi,
Siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Naunawaan natin? Ang Espiritu Santo palang tinanggap ninyo, ang sabi, yan po ay tagapagpaalala. At hindi lamang po yan, hindi lang basta pagpapaalala sa inyo. Ang sabi ng Biblia, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng aking sinabi. Sino po kinakausap dyan, mga kapatid? Kausap na Jesus ang kanyang alagad dyan. Pero kung sa ating panahon, titignan ninyo, ang magtuturo sa inyo ng lahat ng aking sinabi. May sinabi ba ang Panginoon sa inyo? Meron? Naririnig na lang natin. Ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. So ano ang ituturo sa iyo ng Panginoong Hesus? Ano ituturo sa iyo ng Banal na Espiritu? Lahat ng narinig natin ngayon, lahat ng natutunan mo, lahat ng nabasa mo, ipapaalala sa iyo at ituturo sa iyo ng Banal na Espiritu. Naunawaan natin, mga kapatid, siya ang tagapagpaalala, mga kapatid. Siya ang magtuturo at magpapaalala ng lahat. So kapag ang isang tao ay hindi lumalakad sa Espiritu, sapagkat wala nga siyang Banal na Espiritu, mga kapatid, walang nagtuturo sa kanya. Naunawaan natin. At kapag walang nagtuturo sa iyo, sigurado, laging ang lakad mo ay laman. Ngunit ito ang bagay na dapat nyo tandaan. Kahit na kayo po ay tinuturuan, ginagabayan, nasa inyo pa rin ang desisyon. Madami po tayong mga kapatid na mga mananampalataya na kung saan minsan naging mainit sa paglilingkod sa Diyos at nasaksiyan nyo yan. Matindi sa pagpupuri, matindi, mga kapatid, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, matindi po sila, yung commitment nila nandoon sa pagdalo ng mga gawain, mga kapatid. Subalit, nasaan po sila ngayon? Bagamat sila po ay tumanggap ng Banal na Espiritu, ang sabi ng Biblia, na ito po ay magtuturo sa kanila at magpapaalala, nawala pa rin sila. Nawa natin, nawala pa rin sila. Kasi sila pa rin po ang magdidesisyon. So, sa madaling salita, mga kapatid, paano kayo paalalahanan ng Espiritu at paano kayo tuturuan kung wala kayong may natutunan? Diba? Kaya nga po tayo may mga gawain para makinig po kayo, ilagay nyo sa isip at puso ninyo, itago ninyo na kung saan, kapag kayo po ay dumadanas ng panggigipit ng laman, alam nyo dapat ang gagawin ninyo. Alam nyo dapat, mga kapatid, na mas importante ang gawain ng Diyos kaysa alin at kahit na ano pa man. Hindi ka dapat napapatukso na, sige, subukan mo lang. Huwag natin i-celebrate ang ating anniversary ngayong linggo at sisimba ka, maghihiwalay tayo. Ngayon, alam mo dapat kung saan ka lulugar. Alam mo dapat kung sino ang iyong ipaglalaman. Alam mo dapat kung sino ang iyong pipiliin. Na wala ka dapat ibang pipiliin at ipa-priority kundi ang Panginoon. Dahil ang tao, kailanman hindi ka po niyan kayang bigyan ng Diyos sa buhay mo. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, kaya kanyang bigyan ng partner na kailangan mo. Yung partner na galing sa Kanya. Amen. Naunawaan natin, mga kapatid. So, iyon po, tinuturuan po tayo. Araw-araw yan. Sa bawat pamumuhay ninyo. Tinuturuan po kayo. So, kailangan nyo po magbasa para may magpapaalala palalo sa inyo at may magtuturo. Number 4, aligning with God's Word. Ang isang tao po na lumalakad sa Espiritu, naka-indicate po sa kanya yung aligning with God's Word. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Sabi diyan, their actions and beliefs are consistent with biblical teachings and principles, reflecting a growing understanding on God's will. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang isang tao ay naka-align po siya sa paglakad sa Espiritu, nasa tama po siya, diretso ang kanyang lakad, mga kapatid. Ang sabi diyan, yung mga action daw nila, yung mga gawain nila, yung mga ginagawa nila at mga paniniwala nila, mga kapatid, ay patuloy, consistent, mga kapatid, na nakabatay doon po sa tinatawag na biblical teachings. Yung pamumuhay nila,
nakasulat sa Biblia. Nakuha natin mga kapatid, yung kanilang mga pamumuhay at paniniwala. Yun po ay lumalakad sa Espiritu kapag gano'n mga kapatid. At sabi dyan, dahil sa sila po ay ginaganap nila ang bagay na yun, nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang action, sa mga biblical teachings and principles, nagre-reflect ito, sumasalamin ito sa tinatawag na growing understanding of God's will. So, kapag ikaw pala, nakikita sa buhay mo, sa kilos mo, sa pamumuhay mo, mga kapatid, yung aral ng Biblia ay talagang nasa iyo talaga. Sabi dyan, ikaw po ay sumasalamin sa iyo yung tinatawag na paglago sa pagkaunawa ng mga kalooban ng Panginoon. Kasi hindi ka naman po mag-grow kung hindi mo nauunawaan ang napapakinggan mo. Naunawaan natin mga kapatid? So ngayon, number 5, transformation and growth. Okay? Dito tayo sa number 5, transformation and growth. Malalaman mo kapag isang tao po lumalakad sa Espiritu, may tinatawag po na transformation at growth, paglago. May pagbabago po na nakikita. Ang sabi dito, there is a noticeable and ongoing change in their character, moving away from sinful patterns and toward Christ-like behavior. Sa madaling salita po mga kapatid, ito po mga lumalakad sa banal na Espiritu o lumalakad sa Espiritu. Pag sinabing noticeable, kapansin-pansin, hindi mo may tatago. Nakuha ninyo? Noticeable. Sabi dyan mga kapatid, noticeable. There is a noticeable and ongoing change. Napapansin yung patuloy na pagbabago sa kanyang buhay. Naunawaan ninyo? Pero kapag ang isang tao hindi po nagbabago at hindi po nakikita ang pagbabago, wala pong transformation doon. Mana pa, siya po'y lumalakad sa laman. Naunawaan natin mga kapatid. So kapag ang isang tao lumalakad sa Espiritu, meron pong transformation at yung transformation na yun, kapansin-pansin, noticeable and ongoing mga kapatid, patuloy na binabago siya ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag ikaw po ay first time mo na-baptize ka, hindi naman agad nawawala ang pagmumura eh. Hindi po yung agad. Na minsan pag hindi ko na talaga kaya, mura pa rin ako ng mura. Hindi ko na kaya maglingkod. Mali ka kapatid. Ongoing ka pa kasi. Nasa proseso ka pa ng pagbabago. Hindi po yan bigla-biglaan na kapag ka nabuhay ka sa pagmumura. Nabautismuhan ka, bigla nang wala sa'yo. Hindi po, unti-unti po yan mawawala sa'yo. Mapapansin mo nga yan mismo sa sarili mo eh. Hala, 3 na lang yung mura ko. Hala, 2 na lang. Hala, wala na, puto, kutsinta. Napamura ka patuloy. Dinagdagan mo pala isa. Sa sobrang tuwa mo, nalimutan mo. Mga kapatid, napamura ka. Ay, sayang. Ayusin ko na ulit. Bukas. Unti-unti po yan nawawala, mga kapatid. Unti-unti yan nawawala. Ongoing yan. Yung process ng changes, mga kapatid, o yung pagbabago. Ngayon po, mga kapatid, ang sabi dyan, ongoing change in their character. Pag sinabi pong character, pagkatao, nababago yung pagkatao ng isang taong lumalakad sa Espiritu. Yung dating siya ay chismosa, hindi na siya nagiging chismosa, paunti-unti na lang, hanggang mawala. No? Yung dati po siya mga kapatid na, alam yun, pag sinabing problema sa barangay, pangalan mo agad na naaalala, unti-unti na yun mawawala hanggang sa lubusan na itong mawala. Nagkakaroon po ng changes sa iyong karakter. Ay ito po mga kapatid, meron po tinatawag na pag-change ng karakter into another character. Meron po yan mga kapatid. Gusto niyang marinig? Kung ano po yan mga kapatid? Huwag kayong masasaktan na. Totoo po ito mga kapatid. And I believe, nararanasan ito ng marami sa atin. Kasi ako nadanasan ko ito. Alam mo yung binago ka na ng Diyos, di nagbago ka na, nawala na pag-inom, pagsusugal, etc. Naglingkod ka na sa Diyos.
Siyempre, mga unang sitter ka muna. Hanggang sa lumalago ka na. Hanggang sa yung dating ikaw ay naaasahan magwalis-walis, kunting dumi, dinadampot mo, nagbago yung karakter. Okay? Binago ka mula sa pagiging hindi makatwiran sa Panginoon, tapos nung binago ka, tumigil ka doon. Na-stagnant ka, na-stuck ka. Kasi dapat yung ongoing changes ang nangyayari. Dapat patuloy yung pagbabago. Nangyari, huminto ka. At ano po nangyari? Nagbago ka, nag-twist ka. Naging hybrid ang pagbago mo. Hindi ka man bumalik sa sanlibutan, pero kakaibang pagbabago mo, hybrid. Hindi ka na mautusan, hindi ka na mapakisuyuan, hindi ka na mapagkatiwalaan. Alam niyo yung mga kapatid, yung tipong dati, nandiyan yung kalat, dinadampot mo ngayon. Uy Brad, sabi ni brother, pakidampot mo daw yun. Nagiging amo na siya. Nagiging hybrid. Yung pagbabago niya. Mali po yun mga kapatid. Ang taong ganun mga kapatid, hindi po yun na malakas sa espiritu. Yung tipong, mali siya. May nagpipreach sa pastor, mali siya. Hindi naman ganun eh. Yan, nagbabago ng mga kapatid. Dati tumatanggap siya ng mga bagay-bagay na kung saan ay ina-absorb niya. Ngayon mga kapatid, hindi na siya basta listener lang. He is a judge. Or she is a judge. Ibig sabihin mga kapatid, naroon siya hindi para 100% makinig at para marinig niya na baguhin siya ng Panginoon, kundi nandoon siya para punahin ang lahat ng kanyang makikita sa loob ng simbahan. Yan po yung tinatawag mga kapatid. Personally sa akin hybrid changes yan mga kapatid. Hybrid. Hindi ka naman nag-backslide eh. Pero, hybrid ka. Naging perfectionist ka mga kapatid. Yung tipong, yung dati mong pinakikinggan na preacher, dati blessed na blessed ka. Nung nakarinig ka na ibang mga preacher, panis. Nakikita niyo mga kapatid, dito ka na ngayon nakikinig. Naman kung ano-ano. Nag-ano na. Tapos nagbago na rin yung pagtingin mo doon sa dati mong idol. Nagbago na. Tapos hindi na basta-basta. Sayang ng oras ko. Sino ba preacher sa anniversary nyo? Si pastor. Sige, attend ako. Pero kapag hindi yun, hindi sa atin. Hybrid yan mga kapatid. Yung mga yan. Hindi yan lumalakad sa espiritu. Kaya pansinin nyo po mga kapatid hindi porket nasa Panginoon na kayo at nakatanggap tayo ng banal na espiritu, talagang 100% na lumalakad na tayo. Pansinin ninyo, baka nagiging hybrid kayo. Na dati mong ginagawa, na nagwamalis ka, na hindi ka na dapat utusan, ngayon hindi ka na ganun. Dati, pag nakita mo may mga hugasin sa simbahan, dati nagbuhugas ka, ngayon hindi ka na ganun. Nagbago ka na. Na dati, gusto mong tumatanggap ng inuutusan ka. Nabibless ka, pastor, ano pa po, pastor? Brother, ano pa po, brother? Ngayon, pagka wala tayong sino pwede bumili? Nagtatago na mga kapatid. Nagbago na. Hindi po lumalakad sa espiritu yan, ganyan mga kapatid. Laman yan, iniiwas niya yung laman niya eh. Di ba mga kapatid? Nagiging hybrid. Huwag po tayong maging ganyan mga kapatid. Transformation and growth, lumalago po siya. Yung transformation, lumalago po yun mga kapatid. Paulit-ulit, pabago-bago. Hindi ka po napapatidan ng pagbabago. Tuloy-tuloy po yan mga kapatid. Sabi nga po, dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So, ibig sabihin, kapag ikaw po ay na kay Kristo na mga kapatid, ang sabi, siya'y bagong nilalang na. Pag nabaptize ka, pag ahon mo sa tubig, sa Panginoon, sa mata ng Diyos, nagbago ka na. Pero pag uwi mo, yung mga barkada mo, yan pa rin yun, yung lasinggero. Pero hindi nila alam, nabaptize ka, nakakabaptize mo lang. Ang tingin pa rin nila sa iyo masama, pero ikaw, pag ahon mo sa tubig, ikaw po'y bago na. Naunawaan natin mga kapatid, at kapag bago ka na, hindi ka dapat maging luma. Bago ka na. Hindi ka na dapat nag-iinom. Hindi ka na dapat nagsusugal. Yung mga dati mong barkada, mga kapatid, na sinasamahan mo, na nilalayo ka sa Panginoon, yung mga dati mong barkada na kung saan wala naman Panginoon sa buhay, na inaaya mo, ayaw nilang magsimba,
Hindi mo na dapat sinasamahan yan mga kapatid. Subukan mo! Dalhin sila sa Diyos, pero kung ayaw nila mga kapatid, kasi mahawa ka pa, umiwas ka na sa kanila. Kasi binago ka na ng Diyos eh. No? Hindi ka na dapat dati ang paborito mong tambayan, sambungan. Ngayon, hindi ka na makikita doon. Shoutout ka na. Siyempre, gusto mo na kumita eh. Di ba? Kung gusto mo sa laot. Di ba? Ang ibig ko bagang sabihin eh, wala ka na doon sa mga lugar na kung saan na, ano? Yung tipo, nasaan mo si Michael? Ay, nasa sabungan. Alam na agad ng nanay mo, may dalang papatpat. Bakit? Kasi yun ka eh, yun ang buhay mo eh. Eh, nagulat ang nanay mo, hinahanap. Nawawala ang anak ko. Ayun, nandun sa simbahan. Eh, di sinundo ka ngayon. Ibig na dala-dala yung papatpat. Eh, nakita ka nag-worship, binitawon, nag-worship din siya. Kasi na-bless siya. Na anak mo na wala ng pag-asa kung nakikita. Salamat Panginoon. Niluwalhati niya ang Diyos dahil nakita niya sa iyo na binago ka ng Panginoon. Nakuha ninyo mga kapatid. So ayun po, transformation. At ang sabi po mga kapatid dito may dalawang bagay dito na transformation na babanggitin ko. Ang sabi dito, dalawang bagay. May dalawa po ako ipaliliwanag dito. Ang sabi po dito mga kapatid, huwag mong ibase yung transformation mo doon sa iyong kapwa-tao. May ganun po eh. Unawa natin. May mga tao na, naku, hanggat hindi ko nakikita sa'yo, hindi ako maniniwala. So, ibig sabihin niya, bago siya makumbinsi at magbago, kailangan niya muna makita sa kapwa niya. Usually ganito, yung dati nagkakahulihan sa tricycle, bawal na yung stainless. Ba't mo hulihin niyo muna yung mga yun? Di ba? May mga ganyan po tao mo, hulihin niyo muna mga yun. Kung hindi ka ba naman nag-iisip, sinong sisimulan? Kasi pag hinuli din nun, sasabihin din nun sa'yo, hulihin niyo muna yun. Di ba? Nakuha niyo yung mga kapatid, nagtuturuan, na-checkpuan ka eh, sumunod ka na lang. So ano po mga kapatid? Ganun po ang tao. Hanggat hindi nakikitaan ng pruweba, wala rin siyang balak magbago. Wala rin siyang balak mga kapatid na mag-grow. So ito lahat ng aspeto, sasabihin ko po sa inyo. Kayo nang umusga kung ito po ay makatwiran o hindi. Mapa may anak ka, mapa may asawa ka, mapa may lahat po tayo mayroon tinatawag na pagkukulang. Pero, yung pagkukulang na yun, mga kapatid natin, sa ating pamilya o sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, huwag natin ibase sa tao. Na tsaka lang tayo mag-iisip ng tama at magbabago sa tulong ng Panginoon kapag nakita na natin sila nagbago. Mali po yun, mga kapatid. Ang iyong sarili, accountable ka, may pananagutan ka sa sarili mo. Nakuha natin, mga kapatid, huwag niyo pong antayin na magbago ang lasinggero ng tatay bago ka mag-baptize sa sarili. Bago mo ipabaptize sa sarili. May mga ganun eh. Lalo na sa mga magulang. Hindi ko nakikita anak na ikaw ay nagbago na. Hindi talaga ako magsisimba sa simbahan. Yan. Mali po yan mga kapatid. So, ayun po. At yung tinatawag po, ito po yung isa. Yung isa naman po mga kapatid, ito po yung nasa number 6. Number 6 po tayo mga kapatid. Impact on others. Okay? Malalaman mo kapag lumalakad ka sa Espiritu, yung tinatawag na impact of others. Pag sinabing impact, mga kapatid, epekto. Epekto, mga kapatid. So ngayon, kapag lumalakad pa lang isang tao sa Espiritu, may epekto pala yun. Hindi may pwedeng wala. So ito po yun, mga kapatid. Yung kanina, magbabago lang daw siya kapag nakita niya nagbago na lahat. Okay? Ito po yung isa, mga kapatid, impact on others. Ito po yung nakapaloob dito na example. Impact in the world. Okay? Impact in the world. The world will remember you as sa ganitong bagay. Noong ikaw po ay wala pa sa Panginoon, may impact ka sa mundo. Usapang barkada. Malakas ka sa basketball. May liga. May epekto ka eh. Alam nila may hina sila eh. Ano po nangyayari? Nangyayari mga kapatid? Isama mo si halimbawa na lang, si Brother Emma, isama niya, parang may volunteer tayo. Sigurado yan.
Bakit? Bakit ikaw naaalala? Kasi nga may impact ka. Meron kang epekto. Oh. Sa mga usapang katatakutan. Sa barkada, meron matatakutin di ba? Alam mo agad kung sino yung may impact Ito masarap takutin Ito, takbuhin to So, lahat po tayo, maniwala man kayo sa hindi, may mga impact kayo. May mga impact kayo. Sa usapang palaging galit, maaaring ikaw ang maalala ng mundo. Sa usapang droga, ikaw ang maaaring maalala ng mundo. So, may impact ka. So, ngayon, ito po yung dalawang impact. Impact in the world and impact in spiritual. Okay? So, iwanan na natin yung impact in the world kasi nabigyan ko naman ng halimbawa yun. So, yung impact na tinutukoy dito, mga kapatid, impact on others, ito po yung sa loob ng simbahan, sa loob po ng gawain ng ating Panginoon. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Meron kang tinatawag na their life positively influences those around them. Ibig sabihin, yung buhay mo daw sa loob ng simbahan, per se, tumayo ka, Brother Max, saglit. Okay. Yung buhay niya, tumayo siya. Yung buhay niya, mga kapatid, ay may impact sa mga taong nakapalibot sa kanya. Alam mo yun, brother, ang impact mo? Isipin ninyo, spiritually, tumayo kayo spiritually. Ano kaya sa tingin ninyo ang impact ninyo sa loob ng simbahan? Kasi, kapag ka lumalakad ka sa espiritu, dapat may impact ka. Yung impact mo nakaka-influensya sa mga taong nasa paligid mo. Anong punto, mga kapatid? Alam mo yung pare-parehas kayong mga tamad, halimbawa. Biglang dadating, si Pastor, daputin yung kalat. Nakikita niyo mga kapatid? May impact siya May epekto. Palibasa mga pura pare-parehas, wala, bahala kayo dyan. Pero dahil paparating ka, may epekto ka. May epekto. Yung personality mo, yung character mo, ang nagiging dahilan, kaya yung mga tao sa paligid mo, nagkakaroon ng di ba? Yung pulis nga, may impact Pulis! Di ba? Yung mga tao, kahit saan nagsusot Di ba? Lalo na yung mga, ng manok. Dala-dala yung buntot. Yung manok labas nila. Patay! Di ba? Sa gusto ko niya may ligtas yung mamahalin niyang hybrid na manok. Di ba? Dalawa sila, patay naman. Dahil dumaan sa mga barbed wire, dumaan sa mga patay. At least may ulam. Di ba? Iyon ang epekto ng pulis. Ngayon, ikaw, dapat mayroon ka ring epekto. Tingnan nyo dapat may epekto kayo. Kahit sa dilim, dapat may epekto kayo. Hindi yung dilim ang may epekto sa inyo. Pakinggan po ninyo mga kapatid nakakapagtaka ang isang Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, kayo'y liwanag ng sanlibutan. Nakakapagtaka sa isang Kristiyano, pagdating sa dilim, ayaw maglakad. Sabi ng Biblia, liwanag kayo. So, nangyayari, may impact ang dilim sa atin. Dapat ikaw nga liwanag dapat marunong ka. Kahit na natutuwag ka, hindi, liwanag ako. Paniwalain mo ang sarili mo. Maging matapang ka. Huwag kang magiging matatakutin. Maraming ganyan Kristiyano mga kapatid. Ang tapang-tapang pag umaga, pag gabi na. May nalimutan ako doon Hindi ko makita pa, flashlightan mo nga. Yan ang nangyayari mga kapatid. Takot. Ang dilim ang may impact sa'yo. Hindi, dapat ikaw. Yung tipong alam niyo yun, papasok kayo sa isang bahay, kilala ka ng Diablo Di ba? Kilala ka ng mga alipuros ng Diablo. Naku, anong gagawin na ito dito? Di ba usually, pagka mga demonyo, mga papansin, gusto kang paalisin, yung mga, pumunta ka sa isang bahay, may mga magpaparamdam kasi hindi dahil sa gusto ka nila takutin, kundi gusto ka nila paalisin kasi may impact ka dun sa loob ng bahay Nakuha ninyo? Hindi nila magawa gusto nila O lalo na sa inuman, pumunta ka, nandun doon ang mga Diablo Pagpunta mo doon, hindi lang dito na naman to Di ba? Mapapainin sila kasi pagdating mo doon, magsisir ka ng salita ng Diyos. Kaya nga minsan yung mga nag-iinuman, tara na, doon tayo sa bahay. Kasi may impact Di ba? Dapat mga kapatid, ikaw mismo sa sarili mo, alam mong may impact ka. Lalo na may mga nagpapapray. Di ba? Halimbawa, altar call, nagtataas ng kamay.
Hindi mo maihawak ang kamay mo kasi aminado ka, wala kang impact eh. Di ba? Pero kapag healthy ang spirit mo mga kapatid, alam mo may impact ka, alam mo may magagawa ang kamay mo para daluyan, gamitin ng Panginoon para i-restore ang isang tao. Madali mong mapapatungan ang kamay. Bakit? Alam mo sa sarili mo, healthy ang spirit mo eh. Oh, nakuha ninyo mga kapatid, may impact eh. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang mag-pray sa isang kapatid. Mga kapatid, wala ka pa rin impact. Eh kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu, dapat may impact ka mga kapatid. Sabi dyan, their life positively influences those around them. Nakuha ninyo? May impact ka mga kapatid. Sumunod mga kapatid, their life is a testimony. Living testimony of God's power. So ang tao pala na lumalakad sa Espiritu mga kapatid, meron po siya tinatawag na living testimony. Naunawaan ninyo? Living testimony. Hindi matitibag na pagsasaysay mga kapatid o pagpapatotoo. Yung tipong, alam mo yun, dahil may impact ka at may testimony ka na na-encounter mo ang Diyos, yung tipong ang iyong pamilya ang nag-a-adjust sa'yo. Ang iyong mga kaibigan ang nag-a-adjust sa'yo. Ang mga kakilala mo sa buhay ang nag-a-adjust sa'yo. Ano po ibig sabihin mga kapatid? Yung tipong, nag-schedule na sila, ganito gagawin natin. Ay, brother, yung ano mo, sasama kaya? Ay, brother, kilala ko yun. Hindi sasama ng linggo yun. Bakit? Nag-request ng Panginoon yun. Ibig sabihin, alam na nila ang sagot. Yung impact mo nandoon. Hindi ka nila aayain sa isang araw o sa isang moment, isang sitwasyon, dahil alam nila na yung gagawin nila sasagasa sa paglilingkod mo sa Diyos at hindi ka na nila pipilitin. Nakuha ninyo mga kapatid? Dahil may impact ka mga kapatid eh. Nandun din yung tinatawag na living testimony. Pero kung ikaw po ay isang tao na naaakay pa rin, kahit na may gawain, tara, ano tayo, minsan na naman itong gala tayo, sagot ko na, napapadala ka, mga kapatid, lumalakad ka pa rin sa laman kapag gaganyan. No? Meron dapat impact mga kapatid. For the last, losing connection to the things of the world. Dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Nung manalaman mo daw, naka-indicate daw sa isang tao na siya po ay lumalakad sa Espiritu, kapag ka daw po siya ay may tinatawag na losing connection to the things of the world. Pag sinabing losing connection, wala na dapat siyang connection, mga kapatid. Hanggat may connection ka sa mundo, babalik ka pa rin sa mundo. Simulan natin sa pinakamababaw na pamamaraan. Ang tagal-tagal mo na sa Panginoon, ang cellphone mo puro mga broken-hearted na kanta pa rin. Ano ba yan? Di nakikita kami, impact daw eh. Gamitin natin yung word impact. Pag nakikita ko si brother, naano ko sa kanya, parang ano siya, napakaseryoso niya. Tapos, ang positive ng spirit niya, kasi nakikita ko lumuluha siya eh. Kahit po. Wala sa kamali-mali, pinapakinggan yung makanta. Ikaw na pala! Kaya pag umuupo, kasi may espiritu tayo eh. Ewan ko lang po kung nakaranas kayo yung mga Walkman dati, ang ganda ng kanta, pag napadaan ka sa malilit, nawawala. Sino sa inyo nakaranas mga kapatid, nawawala yung signal, babalik ka na naman dun. Ayan, dito ka na makikinig. Ano po yung sabihin mga kapatid? Yung mga signal, meron po tayo niyan. Pag upo mo pa lang, galing ka sa labas, pag upo mo pa lang, ramdam na agad eh. Kung ikaw may problema, meron kang mga kabigatan sa buhay, eto, masyadong spiritual mag-isip, umupo, umiiyak. Hindi niya alam, nakikinig lang. Nakikinig lang, kasi kakabreak lang pala. Pinapakinggan niya yung mga malulungkot na kanta. Ganito, ganyan. Brad, alam mo, nabibless ako sa'yo, kasi pag tinitignan kita, lagi ka na umiiyak. Parang gusto ko rin maging ganyan. Mga kapatid, mali! Observe yung mga cellphone nyo mga kapatid. Anong klase kaya mga kantang naman cellphone ninyo? Mga Having You Near Me, mga patawarin mo ako sa aking nagawang Christian song daw. Aray ko. Obserbahan ninyo, mga kapatid. Basic.
No? So kailangan mga kapatid, wala ka ng connection, losing connection nga mga kapatid eh. Pag wala ka ng connection, gaya yan mga kapatid ng wifi. Diba? Di ba nakakainis biglang mawala yung connection, biglang may tumumbang puno, tinamaan yung linya ng wifi mo, hindi ba't galit na galit ka? Hindi mo matapos yung pinapanood mo, hindi mo matapos yung pinag-aaralan mo. Bakit? Nawala yung connection eh. Ganun po yun mga kapatid. Yung connection mo dapat sa mundo, wala na. Kasi pag meron kang connection, may chance babalik ka pa eh. Babalik ka pa ron mga kapatid. Kaya tigilan po natin yung connection natin mga kapatid. Halimbawa, meron ka pa, tumitira ka ng marijuana, nagbago ka na, ayaw mong burahin yung number ng kinukuhanan mo. Di ba? Hindi, ano lang kasi, hayaan nyo lang muna ako. Hayaan nyo lang muna ako kasi, sabi nga, hindi naman agad-agad yung pagbabago eh. Oo, hindi agad-agad yung pagbabago, pero yung pagdedesisyon ngayon yun. Di ba? Saan ka makakakita na, basta i-baptize mo nga po ako, tapos next week na ako magsisisi. Pwede ba yung mga kapatid? Hindi. Mauna dapat ang pagsisisi bago ka mabaptize. Ganun din. Una dapat ang decision mo. Mag-decision ka. Di ba? So yun po mga kapatid, losing connection. Ang sabi po rito mga kapatid, sa Romans chapter 12 verse 2, at huwag kayong magsiyaon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So maliwanag po, inuturo po sa aklat ng Roma, huwag kayong magsiayon sa takbo ng mundo. So para huwag tayo magsiayon, makigaya, makisali, tigilan natin. Ihinto natin, alisin natin yung mga nagiging dahilan kung bakit tayo sasali. Bakit tayo makikiayon. So yun po, kung lumalakad po tayo sa Espiritu, wala na dapat connection. Yung tipong mahihila ka ulit. Kasi binigyan ka na ng Diyos ng connection, di ba sabi ng Biblia? Dahil sa mga kasalanan ninyo. Di ba? Nawala yung connection natin sa Panginoon. Sa Isaiah yan eh, Isaiah chapter 59. No? Basahin na natin mga kapatid, for the last, para sa benepisyo po ng lahat. Isaiah chapter 59, verse 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagpahubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya nga tayo nawala ng connection sa Panginoon eh. Dahil sa kasalanan. So, kapag ka namumuhay tayo sa kasalanan, kahit anong pray po natin, hindi po ma-restore ang connection. So, para ma-restore ang connection natin sa Panginoon, putulin natin ang connection sa mundo, at doon tayo mag-focus mga kapatid sa connection po natin sa Panginoon. Naunawaan natin mga kapatid. So, ito pong mga mensahe ng ating Panginoon na walk in the Spirit, napakasimple lang. Hindi na po natin mga kapatid pinakalaliman, hindi na natin mga kapatid masyadong pinakahaba-haba na po sa napakadami explanation. Simple lang. In human understanding, kung gusto po natin na tayo po ay makapamuhay doon po sa tinatawag na Espiritu. Ano-ano po yun mga kapatid? Bago tayo magtapos, resisting fleshly desires. Ayawan mo, labanan mo, yung kagustuhan ng laman mo. Sumunod mga kapatid, kailangan mong magbunga. Ikatlo, following the Spirit's guidance. Doon ka dapat lagi sa guidance. Yun ang sinusunod mo mga kapatid. Yung guidance ng Espiritu, hindi yung guidance ng iyong sarili. Number 4, aligning with God's Word. Number 5, transformation and growth. Number 6, impact on others. Number 7, losing connection to the things of the world. So sa oras na ito mga kapatid, let us all stand. Let us worship the Lord. Mga kapatid, alalahanin po natin ang mga salita ng ating Panginoon. Alam ko po at nasisigurado ko po na sa ating pong mga pinag-aralan, may mga bagay po na inilagay ang Diyos sa ating mga puso. Ano po ba yung impact ng salita ng Diyos? Ano po ba yung mga pangunahin na inyo pong natutunan ngayon sa dinami-dami ng ating natalakay? Ano po ba yung kumurot sa iyong puso mga kapatid? Sasabihin ko po sa inyo, kung ano po ang kumurot sa inyong puso ngayon, yun yung bagay na gusto ng Diyos na ipanatili mo sa buhay mo.
Yun yung bagay, mga kapatid, na gusto ng Diyos na ipabago marahil sa iyo, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, huwag po natin ipagkait sa ating mga sarili na purihin ang ating Panginoon. Huwag po natin ipagkait sa ating sarili na maranasan, maramdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon. Tanging ang Diyos lamang po, mga kapatid, ang makakapagpabago sa atin. At kung sa tingin mo, mga kapatid, hindi mo kaya, sa tingin mo, hindi mo na kaya na lumakad sa Espiritu at nahihirapan ka, nagkakamali ka, kapatid. Naririto po ang Panginoon. Sa oras na ito, sabihin mo lang, tumawag ka lang sa kanyang pangalan na nagsasabi, Panginoon, nalalaman niyo po ang aking kahinaan. Nalalaman niyo po na ako po'y mahina sa aking laman. Hinihingi ko po ang tulong mo sa oras na ito, Panginoon. Puspusin niyo po ako ng banal na Espiritu at tulungan niyo po akong makalakad sa Espiritu gaya ng nais mo. Sa oras na ito, mga kapatid, let us worship the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon at purihin po natin ang ating Panginoon, ating pagkakatawagan ng pagpapagawa.